Di naman ko makapagtrabaho kay mayroon akong waiter diri sa sulod. Ako na lang ba na maoy magtrabaho dito. Say rasad na naitrabaho say wala. Sobrang hirap na naasam sa akin lahat kaya nagsusumikap talaga ako para matulungan sila. Bumisita din ng aming team sa Lantapan, Bukidnon para mamahagi ng Hako Challenge Sari-Sari Store. Tignan po natin ang kwento ni Ma'am Vilma. Ako po si Vilma Estiliore, nakapuyo ng Bugkaon, Lantapan, Bukidnon. Kumusta naman po kayo ngayon? Okay lang po kami, pero ang hirap ng aming panginabuhi. Sa una, sa kami pa duha nagtrabaho sa ako ang bana. Nagtrabaho kami sa katubahan, mag-harvest ng tubo. Kami duha ang magtrabaho. Nangutang kami og kwarta nga among ginapatukod sa aming balay. 10 years naming pinagtrabahuan o sa pa na kumpleto ang aming bahay. Kaya ang amo ramang pinaghirapan nga pagpatrabaho sa tubuhan, maura na amuhang panginabuhi karon. Kay di naman ako makatrabaho kay mayroon akong ginabati na sa aking lawas. Ang akin na lang asawa maoy ga pagtrabaho. Nagtrabaho siya karon na hirap-hirap na gayud kami kay mayroon pa kaming mga anak nga ga-eskwela ng grade 9 at mayroon pa kaming college. Hirap-hirap na gid kami na ang aming puhunan sa aming tindahan inutang namo. Marami kaming gastos sa aming mga estudyante, sa aming pagkaon, diha ra namo kuhaon unya. Akong asawa na lang nagtrabaho karon niya. Hirap-hirap na kay mayroon na siyang ginabati sa binabatyag sa iyang lawas. 54 naman ang aming edad karon. Salamat migdako sa kang Ma'am Maricel Tulfo nga naabot mo diri bisan kalayo kayo nga lugar. Salamat kay migdako gyud. Malaking tulong na po sa aming anhimo nga nahatagan mo kami ng puhunan sa aming pagtinda ba. Kay ako di naman ko makapagtrabaho kay mayroon akong waiter diri sa sulod. Ako na lang ba na maoy magtrabaho dito. Say rasad na naitrabaho say wala. Kumusta naman po yung kita ninyo sa pagtutubo? Amo lang paningkamutan gyud nga makuan gyud kay kaning among tinda 5-6 man gyud ni nya. Mag-budget lang gyud mi nga dili mi ma-over sa amo ang ginagasto. Karon salamat kog dako nga naamo ni abot mo diri. Malaking tulong na po sa aming pamumuhay ning bigay na ninyo sa amin. Ako po si Robilyn Liedo, anak po ni Vilma Estiliore at kapatid po ni Jean Estiliore na nandun po sa Maynila nagtatrabaho. Siya po yung nagsali sa amin sa pa-birthday po ni Ma'am Maricel Tulfo. Siya po yung nag-send ng video ng mama ko para matulungan niya po kami dito sa probinsya po namin. Ako po ay magti-third year na po college ngayong pasukan. Ang ginagawa po namin dito, mama ko po, papa ko, mula bata po kami, na po talaga sila, nagkakayod na po talaga sila para sa amin. Yung mama ko, papa ko, sobrang laki ng sakripisyo po nila para sa aming magkapatid. Lalo na pang-anim po ako. Simula bata, talaga sila. Sobrang kayod po talaga nila para po mapatayo lang tong bahay namin na inuunti-unti po nila hanggang sa ngayon. Tapos, yung tindahan po namin, yung sari-sari store, po talaga siya, maliit lang po talaga siya nung una. Pero sa pursigi po ng mama ko, napalago niya po to pero hindi po to sa amin wala po talaga kaming puhunan. Utang lang po yung araw-araw may naniningil kaya nahirap din po kasi yung papa ko na lang po kasi may trabaho kasi yung mama ko may sakit. Tinataguyod po kami ng papa ko ngayon. Yung trabaho niya nag-aararo, nagtatabas ng damo. Kung meron lang pong magpatrabaho, minsan lang po talaga. Masakit po kasi pag
maaga siyang nagigising, yung pag-uwi siya pagod na pagod. Kaya nagsusumika po talaga ako na makatapos ng pag-aaral ngayon. Kaya nagpapasalamat po talaga kami, ako, kama Maricel Tulfo, sa pagpili niya po sa amin. Labi na maraming nag-send, maraming umaasa na mapili din. Maraming salamat po kasi isa po kami doon. Maraming salamat po kasi nabigyan kami ng opportunity po na madagdagan yung sari-sari store namin. Maraming salamat po talaga, lalo na sa team nyo po na andito po ngayon na dumayo po pa talaga sa malayong lugar dito po sa Bukidnon. Kaya taos puso po kami nagpapasalamat, labi na kay Lord. Kumusta naman po sila nanay at tatay mo as a parent sa inyo? Sila po talaga sa amin sobrang mapagmahal, yung kahit pagod na, kahit nahihirapan na, binibigay po nila yung mga pangangailangan namin. Inuuna talaga nila po kami ng kapatid ko, kahit na nahihirapan sila, yung mga sakripisyo nila araw-araw para mapakain lang kami. Meron ba yung time na nakikita mo na silang nahihirapan na? Pero tuloy-tuloy pa rin yung pagsusuporta nila sa inyo. Araw-araw po, ganun po yung sitwasyon po namin. Yung kahit na hirap na sila, yung pagtitipid nga namin sa pagkain namin. Pero wala pong kahit anong reklamo yung mama at papa ko na sinasabi nila na pagod na sila. Hindi po talaga nila sinasabi yun kasi. Pero alam ko po yun, pagod na sila. Pero pinipilit po talaga nila para sa amin. Ano naman yung nararamdaman mo pag nakikita mo silang lungkot, napapagod? Siyempre, bilang anak, masakit yun kasi lalo na ngayon, nag-aaral pa ako, wala pa akong magawa para matulungan sila, kundi unahin ko muna yung pag-aaral ko kasi baka nagbabaka sakali nga pag nakatapos ako, tsaka na ako tutulong sa kanila. Sobrang hirap makita sila na sa ganyang sitwasyon na mula pagkabata, ganyan na yung kinalakihan nila hanggang ngayon sa pagtanda nila. Kaya pinapanalangin ko na po talaga na ako naman yung tutulong sa kanila soon po. Meron po ba yung time na wala kayong makain? Noon po talaga yung pinakamahirap po kasi habang hindi kasi ganito yung bahay namin noon, giba-giba po. Kaya kahit walang makain, nagtitipid po talaga. Kung minsan tuyo, ginamos, ganyan yung kinakain namin kasi kailangan magtipid kasi minsan lang may trabaho, tas ang dami pa naming magkapatid. Ano naman ang mensahe mo kay mama mo tsaka kay papa mo? Sa mama at papa ko, sobrang thankful ako and blessed kay Lord na sila yung binigay sa akin bilang magulang namin. Nagpapasalamat ako sa lahat ng sakripisyo nila na binigay nila sa aming magkapatid, sa pagmamahal, sa pag-aaruga, sa pagbibigay ng pangangailangan namin na kahit hirap na sila, inuuna talaga nila kaming magkapatid. Kahit anong trabaho na lang pinapasukan ng papa ko para lang mabigay yung pangangailangan namin. Ano naman ang nararamdaman mo sa tatay mo kasi may sakit nga siya tapos pinipili niya pa rin magtrabaho para sa inyo? Minsan nga iniisip ko na lang na mag-stop na lang akong mag-aral kasi gusto ko matulungan si papa. Pero siya po kasi yung sa akin na kailangan ko mag-aral kasi ako na lang yung pag-asa nila. Yung mga kapatid ko may sari-sarili ng pamilya. Ako na lang yung nag-aaral tsaka yung bunso namin. Kaya sobrang hirap na naasa sa akin lahat. Kaya nagsusumikap talaga ako para matulungan sila. Pinapanalangin ko na lang talaga sa Diyos na bigyan siya ng mabuting kalusugan kasi hinihiling ko pa sa Diyos na aabot pa kung saan na ako. Kaya ko nang tumulong sa kanila. Kaya sobrang hirap makita siyang ganyan pero bilang anak, wala akong magawa kasi ganun nga. Inuuna ko yung pag-aaral ko. Pero hindi naman ako nawawala ng pag-asa. Sinasabi ko sa papa ko na dadating din yung panahon na titigil na siya sa pagtatrabaho kasi ako na bahala sa kanila. Ano pong mensahe mo sa kapatid mo? Sa ate ko na nandun sa Manila, maraming salamat din sa'yo kasi ikaw yung nagbigay daan para manalo ang mama natin dito, mapili siya. Salamat kasi
nagsakripisyo ka para sa amin kahit may pamilya ka na, kahit na may anak ka na, inuunan mo pa rin kami, tinutulungan mo pa rin yung mama natin dito, kaming magkapatid. Kaya maraming salamat din sa iyo at mag-iingat ka dyan sa trabaho mo. Ano na lang po ang mensahe mo kay Miss Maricel Tulfo? Kay Ma'am Maricel Tulfo po, maraming salamat po sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin. Sa sari-sari store po namin, maraming salamat kasi binigyan niyo po kami ng opportunity na mapalago po namin to. Maraming salamat po kasi napili niyo po kami, yung mama ko. Laking tulong po talaga to sa amin at sana po marami pa po kayong matulungan. Dakong pasalamat kang Ma'am Maricel Tulfo. Salamat kaayo. Dako na kaayo ning tabang para sa aming panginabuhian. Salamat gid kaayo Madam Ma'am Maricel Tulfo. Ma'am, nandito po ulit yung team ng Hakot Challenge para ibigay po sa inyo yung mga groceries nyo para sa sari-sari store po ninyo. Ma'am Maricel Tulfo, maraming salamat sa iyong paghatag naming sariling pantitinda at dako kayo ni katabang sa amo ang pagpanginabuhi. Salamat kayo sa tulong mo Ma'am Maricel Tulfo. Amo ning ipalambo ang imong gihatag nga sari-sari nga among gitinda. Maraming salamat, maraming tulong na po ni sa aming pamumuhay. Sobrang thank you po Ma'am Maricel Tulfo sa pasari-sari store niyo po sa mama ko. Malaking tulong po to sa pang-araw-araw namin. Tsaka po sa team niyo na dumayo po dito sa Bukidnon. Maraming salamat po.